lingid sa kaalaman ng bayan. Doon sa Christmas party nila dyan sa Congress ay nagdala si Sandro ng mga babaeng beauty queen na binayaran niya at kinain. Di ba uso ngayon yung kainan? Ayon sa ating puting ahas ay nag-invite na mga beauty queen, okay, para kainin nila sa Kongreso. At niregaluhan ng mga luxurious thing ang mga kababaihan kapalit ng kainan. Pero ang problema natin dito mga kababayan, involve ang kinabukasan ng Pilipino. Imagine mo regaluhan ng isang beauty queen na chinorba nila, na kinain nila, kapalit ng kondo. Ilang jobs ang pwedeng i-create niya na ibigay sa barangay ninyo? Bigyan ng Hermes, bigyan ng Chanel. Ilan niya mga yan? That's couple of what? 300,000, 500,000, 1 million. Ilan yung mga babae? In-expose ko na to sa inyo. Tapos, kapag hindi pa pumayag, sapilitan. Ang ginagawa nila dito sa ating mga kawawang kababaihan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Habang kayo ay walang pagkain sa hapagkainan ngayong Noche Buena, yung buwaka ng inang gobyerno at ng first family na ito, first ahas, ay pinapalamon ang mga ching, okay? Na mga beauty queens daw, baka yung iba dun mga may lawit, okay? Ang si Sandro. So, pinapakain nila, mga palangga, at niregaluhan. Talagang ang regalo, bonggang-bongga, ay milyones. Okay? Gadgets, everything, kapalit ng kainan ng kipay. Okay? At pototoy. You know what I mean? Ang ginagawa nila sa mga beauty queen, okay, ay ino-ofera ng kondo, pera, travel, luxury, you know, anything na luxurious or lifestyle here in the world, ino-offer ni Sandra, para what? Ibigay sa mga kababaihan, ang kapalit ay tsuktsakan, okay, or chuba-chuchu. So yan po ang in-expose natin sa inyo. Then, ang target age nila ay 18 to 21 years old. Ang pinapangako po ni Sandro ay ang pera ninyo, pera nating lahat, pera ng taong bayan na pinangbabayad sa kondo, pinabibili ng kung ano-ano mga luxurious items, bags, travels, designers, and everything. Okay? Sa mga kababaihang kumakagat dito. Di ba sinabi ko sa inyo, ang nag-expose nito sa akin nung una ay nanay, natatandaan ko, ang nanay ng isa sa biktima na ayaw pumayag ng bagets, okay, ng bagetching na magandang dilag, okay, magandang babae sa kanilang offer. Kaya naman, you know, hindi siya pumayag na bayaran ng kanyang bilhin ang kanyang kaluluwa ng pera ng bayan. So yun yung expose natin. Okay, may mga witness tayo dyan pag ipinatawag tayo ng kataas-taasang Digimon sa Kongreso. I challenge you. Patawag niyo ako. Bakit si Ka Eric lang? Tanong lang yun, at saka si Lorraine. Patawag niyo ako. Total powerful kayo, di ba? Do it now! Tignan ko lang kung di umikot yung mga tumbong nyo, mga ginayupak kayo, napaka-sinungaling nyo. Ano, Sandro? Sige, sabihin mo na sinungaling ako na hindi ka nakatanggap ng Rolex. At isampal ko ang resibo, bitbitin ko lahat ng witness ko mula dyan sa tabi mo. Okay? Ngayon, mga kababayan, ito nakakagalit. Sabi ko kanina, di ba, ang intro natin, ang ganda-ganda ng alindog natin. Ngayon, galit na naman ako. Kasi, mga palangga, lingid sa kaalaman ng bayan, doon sa Christmas party nila dyan sa Congress, ay nagdala si Sandro ng mga babaeng beauty queen na binayaran niya at kinain. Di ba, uso ngayon yung kainan? Di ba, trending ngayon yung kainan ni yung Rob Gomez. Actually, hindi ko expert ang showbiz, pero sige, tackle muna natin ng konti yan bago tayo sa kainan sa Congress. Di ba, trending yan na yung Rob Gomez, tapos itong jowa ni Gatchalian. Is it Gatchalian? Yeah? Vin Gatchalian, yeah. Yung jowa ni Senator Gatchalian, aba, tumatakas pala ng 7 a.m. na kunyari, you know, tingnan muna natin,
Parang alam ko sabik na kayo kay Sandra, pero nakakatawa kasi palangga yung kanilang mga eksena dito sa mga kainan portion. Sabi ko nga, masarap naman yung kainan. Hello? Tapos sila mag-invite lang ng mga kababaihan doon, pakakainin nila literally, at bibigyan ng mga regalo, mga palangga. At ang regalong yon, at ang mga monetary gifts na yon, ay galing sa pera ninyo. Ganong kahayop ang gobyerno ni Kuting. Palangga. Okay, punta tayo sa betrayal of public trust. Okay? Another issue ulit. Ang pagpapatakbo ni Lisa sa gobyerno. Kaya kayo, inuulit ko, yung mga mabubuting men in uniform, people, okay? PNP, Marine, lahat kayo, you know this. Balik tayo kay Sandro. Balik tayo. So, eto na yung buhay natin sa Pilipinas. Hanggang ngayon, wala kayong kinakain palangga. Sila nagkakainan ng kipay. Kapalit, kabayaran ng pinaghirapan ng mga taxpayers, pinaghirapan naming mga Filipino abroad, kakapadala ng mga remittance, kakapadala ng pera ninyo. So yun ngayon, pinabayad sa mga ching na kababaihan, na beauty queen, para what? Kainin sila. Total, uso ang kainan ngayon sa mga jutang ginemes na showbiz. Well, you know what? Ang kainan naman every night, nangyayari yan. Kung gusto nyo, sabi ko nga ito, mga chika boom boom na ito, this is really personal. Ay, wala akong pakialam. Pero ang problema natin dito, mga kababayan, involve ang kinabukasan ng Pilipino. Imagine mo, regaluhan ng isang beauty queen na chinorva nila, na kinain nila, kapalit ng kondo. Ilang jobs ang pwedeng i-create niya na ibigay sa barangay ninyo? Bigyan ng Hermes, bigyan ng Chanel. Ilan niya mga yan? That's couple of what? 300,000, 500,000, 1 milyon. Ilan niya mga babae? In-expose ko na to sa inyo. Tapos, kapag hindi pa pumayag, sapilitan. Ang ginagawa nila dito sa ating mga kawawang kababayan. Binabasa ko about the betrayal of public trust na pinangakuan tayo ibabangon ng Pilipinas. Yung pala ibabangon ng smuggler, ibabangon ni Sandro ang bribery, ibabangon niya yung pototoy niya na binabae para kunyari bruskong-brusko ang hinayupa. Kahit anong gawin mo, Sandro, magpaka-brusko, Sandra ka pa rin. Okay? Huwag ka mag-inarte dahil mismo ang kapatid mo na si Simon ang nagsabi na you are the most beautiful daughters. Ew. Daughter, isa lang. The most beautiful daughter, sabi ni Sandro. Ni Simon. So, isa lang naman wala namang daughter. Wala namang babae na anak si Kuting unless na may, baka may anak din sa iba, okay? Hindi pa natin alam. Puting ahas, baka gusto niya mag-report sa akin. Anyway, we're talking about the betrayal of public trust. Again, I urge you to comment sa kanilang page, kay Kuting, kay Lisa, na singilin nyo siya. Dahil ito nga sabi ko, impeachable ito na binaboy tayo na sinasabi niya na kitang-kita naman ng Smartmatic na nandaraya, ganito, ganyan, dyan mga palangga. Okay, may nagtanong kanina, nakita ko, ano ba yung mudlo? Yung mudlo, yun yung epekto ng mga nagpupulburon, dilatang mata, nakaganon, ganyan, naduling na. Yun yung mudlo. Yan si Lisa Smugs at saka si Smugs lalo laging mudlo, di ba? Lalo dilatang mata. So again, mga kababayan, mga palanggingging, okay? Alala ninyo yung sinabi ko sa inyo the other night na willing si Kuting na bumaba sa pwesto. Just to make sure na si Tambaloslos ang papalit. Kaya nga, yun yung pinagtagni-tagni nyo na ngayon, naintindihan nyo na ngayon kung bakit tinitira si Sara. Bakit pinapasok ang ICC? Bakit ayaw nilang tigilan yung 125 million confidential funds? Pero yung bilyon-bilyon nilang mga anomalya, ayaw nilang magpaliwanag. Yung kanilang MOOE, okay, na pinanawagan yan, okay, ni SAS at ng lahat tayo, not only SAS, lahat tayo mga Pilipino na magpaliwanag kayo kung saan napunta yung mga expenses na yan, detalyado. Diyan nag-umpisa ang galit, di ba, ni Lisa, sabi ko sa inyo, nung binoljak sila ni Pangulong Duterte, ilabas nyo ang detailed audit report sa inyo kung saan nyo nilagay ang ang mga ginastos ninyo. Di ba? Ilabas ninyo. At sabi ni Duterte, kayong mga Pilipino, kapag hindi nilabas yung mga detalyadong report ng ginastos, huwag kayong magbayad ng tax. Doon nagsimula lahat ng galit ni Tambaloslos at ni Lisa dahil at kasama na rin yung mga buwaka ng inang mga House of Representatives
na binabalahura daw ang kanilang House of the People. Hindi yan House of the People ang Congress. House of the Devils. House of the Pulboronic. House of the Manyakis. Lahat. Hindi yan House of the People. House na ng mga Jeje Mon You. Kaya tumigil kayo, hindi ka namin titigilan. Hindi namin kayo titigilan. Kahit Pasko, walang magpapasko sa inyo ng masaya. Dahil hindi ako titigil. Hindi ko pasasayain ang Pasko ninyo dahil hindi nyo pinasaya ang Pasko ng aking mga kababayan na ngayon walang pa ang Noche Buena, mga hayop kayo.